Co-op investments. Naku, tinalo na naman nito ang aking stock market. Nakakaloka, di ba? So, ano ba yung ano ba yung nangyayari kasi sa stock market? Actually, marami yung mga nagkaka-interest no sa stock market kasi 65% ng mga college students ay gusto talaga at gusto mag-learn sa stock market. Pero tignan nyo kung magkano yung kinita ko, papakita ko mismo. At less than 1% ng mga Pilipino ang may stock market accounts. At nagpapasalamat ako dyan kasi talagang hindi pa dapat no, na magkaroon ng account yung mga maraming mga Pilipino on the stock market. Okay? So paano ba gumagana yung stock market? So yung mga korporasyon po, nag-a-apply sila para mailista sa tinatawag na Philippine Stock Exchange. At doon tayo po pwedeng magbenta at bumili ng stocks no, as investors. So, doon sa pagbili natin at pagbenta, po pwede tayong magkaroon ng gains or losses. No? Pwede rin tayong kumita ng dividendo. So, paano tayo kikita dyan? Sa pagbili at pagbenta, gaya ng sabi ko. At yun, pwede rin sa dividendo, no? Na pwede tayong kumita dyan. Pero ito po ay itunuturing na isang high-risk investment. Okay? So, kung titignan nyo po ang aking investment mismo, ano? So, yan yung aking investment. March 2020. So kung makikita ninyo, negative 15%, ano? Yung kasi kasagsagan talaga ito ng pandemic. So yung 511,000 pesos na naipasok ko ay 430,000 pesos lang yung market value niya. So lugi ng 81,000. Okay? Pagdating ng December, nakabawi-bawi naman, no? Yung naipasok ko na 591, 652. Anong nangyari? 652 yung 652 yung naging market value, no? So 10.4% dapat yung gain ko nung taon na yan. Okay? Tapos December 2021, 711,000, magiging 816,000 siya kung ibebenta ko, no? Tapos December 2022, 831,000, magiging 861,000 siya. Parang 30,000 na lang yung kinita. So nakita ninyo, 'di ba? Nagbabago-bago yung kinikita niya at hindi naman ganun kalaki, 'di ba? Nakakaloka siya. Tapos last year, ayan, no, 951,000 na yung total na naipasok ko. Ang market value niya ay 990,000 pesos. So imagine niyo 'yun ha, from 2020 to 2023, invest ka ng invest. 3% lang. No? So wala pang 1% per year yon kasi 2020, 2021, 2022, 2023. So 3% divided by 4, so mga nasa 0.75 lang yan, di ba, per year. So, yon. So kung kung gusto nyong pumasok sa stock market, ito po yung rules natin for small investors. Kayo po ay may tuturing na small investor kung less than 10 million pesos yung ipapasok ninyo, no? So instead na ang gagawin po natin ay index-based or exchange traded funds yung gagamitin natin instead of stock picking. Kasi kulang yung pera talaga natin kung stock picking yung gagawin natin. At talagang sa mga studies naman ay mas nagpa-perform talaga yung index-based na stock investing kaysa sa stock picking. So gawa po kayo ng peso cost averaging strategy. So yung sa akin po ay every month naglalagay ako ng 10,000 piso. Kaya palaki ng palaki yung naipapasok ko. Pero hindi talaga maganda yung returns niya. Buy more when the index is down and sell when the index is high. So yan po talaga yung strategy dyan, no? Pero para sa akin talaga, ang investing ay parang love life. Dapat ito ay consistent and predictable. Dapat steady lang, di ba? Ayaw natin na yung minamahal natin sa buhay ay hindi natin alam kung mahal pa ba niya tayo o hindi. Hindi. Dapat sigurado tayo na mahal niya tayo. Consistent and predictable. Hindi dapat ito roller coaster. Ganun din po sa investment, no? Kasi yung sa stock market, kung makikita natin, yung trinak pa siya eh. Kung naglagay tayo ng 1 million pesos since 2005, yung stock market po, 1 million siya noong 2005, magiging 3.08 million siya, no? Ng last year, 2023. Pero kung nilagay ko po yan yung 1 million noon sa stock market, ay sa share capital or sa time deposit sa kooperatiba, yun po ay 8.78 million pesos na.
Kasi 'di ba, ang maraming mga nagsasabi, "Ay, pumasok ka sa ano, sa stock market kasi high risk, high returns." 'Yun yung chika nila, 'di ba? High risk, high returns. Pero sa totoo lang, kulang po talaga yung sinasabi natin diyan sa high risk, high returns na 'yan. Ang totoo, dapat ito ang tamang statement. High risk equals high returns or high losses, 'di ba? Kasi kapag naglagay ka talaga do'n ng investment sa isang high risk na investment, hindi lang high returns yung puwedeng mangyari sa'yo. Puwede ring magkaroon ng high losses, 'no? Kaya kailangan kumpletuhin 'yan. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi na high risk, high returns, hindi. The complete statement is high risk is high returns or high losses, 'yan, ha? So, 'yun. Kaya ako, hindi talaga ako naniniwala na kapag tayo mag-i-invest, sasabihin, "Ay, aggressive investor ako, kaya dapat okey ako sa stock market." Wala ka pa ngang emergency savings, wala ka pang insurance, hindi ka pa naka-maximum sa Pag-ibig, PhilHealth, SSS mo, tapos pupunta aggressive-aggressive ka diyan, wala kang karapatan, hoy, 'di ba? At hindi rin 'yan sa pagiging conservative. Ang importante talaga ay kung ano yung purpose mo. Kung ang purpose ng investment mo ay para sa retirement mo, mailalagay mo ba 'yan as ano, itataya mo ba 'yan sa stock market na puwedeng tumaas, puwedeng bumaba? Paano kung abutan ka ng retirement age mo na mababa yung market? Di good luck, 'di ba? So, kung titignan natin itong nakita ko ano, yung from 2015 to 2023, ito yung performance ng stock market, 'no? Ito na 'yon. So, meron naman talagang probability of high returns. So nung 2017 makikita natin 'yan, 'no? Tumaas yung index ng 25%. Pero marami din po yung probability niya ng losses, 'no? Mas marami yung losses actually, 'no? 'Pag nakita natin diyan, ang dami ng losses, puro red siya. Tumaas ka nga ng isang beses pagkalaki-laki pero lagi ka namang losses. 'Wag na lang, 'di ba? So, para sa akin ay kung wala ka pang emergency savings, wala ka pang insurance, hindi ka pa naka-maximize ng iyong Pag-ibig, SSS at PhilHealth mo, wala ka pang WISP, ganyan, huwag ka munang pumasok dito sa stock market. Okay? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.